Hello sa inyo mga kasuke, welcome again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video ay isi-share ko naman sa inyo yung aking adjustment price kasi marami nang nagtaasan na paninda. So kung naalala nyo nung nakaraan, naggrocery ako sa Pure Gold at ngayon ko lang tinignan yung resibo. So marami na pala dapat i-adjust yung presyo kasi may mga tumaas na. So tuwing mamimili ako, feeling ko lagi na lang may tumataas. Ako na lang yata hindi tumataas. Char. And then, ngayon nga, ipapakita ko sa inyo kung ano nga yung mga item na dapat ko nang i-adjust ang presyo. No? So, ayun nga, maliban nga sa itlog na walang katapusan kong magtaas. So, marami ng mga item na dapat nating i-adjust yung presyo. Ano bang mga item ito na dapat natin i-adjust ang ating mga presyo? So, sa mga customer ko dyan na nagtatanong kung bakit medyo mataas na daw yung presyo. Nung unang araw lang bili is mababa, pero ngayon sa pangalawan lang bili is mataas na. So huwag kayo magtaka dahil yan na talaga ngayon yung bago, no? Latest na talaga yan yung pagtaas ng mga bilihin. So huwag na kayo magtaka dahil yan na talaga yung kalakaran ngayon. So sa mga nagtatanong dyan, hindi naman pwedeng hindi kami magtaas kasi syempre namamasahe kami and then nagbabayad pa kami ng magbuhat ng aming paninda papunta dito sa aming tindahan dahil kagaya ko malayo yung aking tindahan sa kalsada. So isaalang-alang din naman natin yung ating mga binabayaran kapag namamalengke tayo. So obligado talaga tayo magtaas once na tumaas yung ating puhunan. So magtataas din tayo, hindi naman kalakihan yung ating itataas, no? So, etong ano nga ba yung mga item na dapat kong i-adjust na yung mga presyo, no? So, ito yung aking mga item. So, umpisa natin dito sa gin. Ito yung gin bilog ko. Dati ang kuha ko nito sa aking wholesaler ay 53 lang. Pero ngayon ang kuha ko na ay 57. So, ang bintahan ko nito dati, 65 pesos. Pero ngayon, ang bintahan ko na is 70 pesos na. So, tumaas ako ng 5 pesos, no? And then, yung ating, ito yung gatas na to, yung ibap na to. Ang bintahan ko lang nito dati is 32 pesos, no? So, dahil tumaas na siya, nagdagdag ako ng 3 piso. Naging 35 pesos na. And then, yung maliit, ang binta ko lang din ito dati ay 19 pesos. So, nagtaas siya, nasa 19.50 na ang puhunan. So, nagdagdag naman ako ng, magkano ba dinagdag ko? 4 pesos yata. Ay, hindi. Nasa 3 pesos point something na ang dinagdag ko. Kaya, ang bintahan ko na nito is 24 pesos. So, kanina may bumili nito sa akin. Medyo umatras siya. Hindi niya binili kasi 24 na nga yung bintahan ko. Nung nakaraan bumili siya nito is 19 pesos lang yung binta ko. Ngayon 24 na. So sabi ko, okay lang naman yan kung hindi niya bilihin, no? Kasi syempre nagulat siya sa presyo. Ang laki ng itinaas. So tayo naman ay hindi naman tayo magtataas ng sobra-sobra, no? So kung ano lang yung itinaas, yun lang din naman dadagdagan natin, no? Kasi hindi naman tayo magtitinda para malugi tayo, no? And then dito sa ating mga Argentina, ito yung Argentina ko na malaki. Ang bintahan ko lang nito dati is 57. Pero ngayon, ang bintahan ko na is 60 pesos na. Tumaas din ako ng 3 pesos, no? So kasi medyo malaki-laki na yung ano nito. Parang nasa 58 ang ano nito, puhunan. 57 na rin yata, oo. Nasa 57 na ang puhunan nito, kaya hindi na pwedeng ibenta ko ng 57 din. Lugi na ako, wala na akong tutubuin. So, nagdagdag ako ng 3 piso para maging 60 pesos na ito. At yung sumunod nga dito, itong ating 175. Ang dating presyo ko nito, 49 pesos lang. So, tumaas na rin yung presyo nito. Kaya, ang bintahan ko na nito ngayon is 44 pesos. So, 3 piso din yung idinagdag ko, no? At ito yung ating 150 ml naman. Dating 37, ngayon 39 na. So, parang 2 pesos lang dinagdag ko dito. So, nakadepende lang ako sa itataas na presyo. Kung magkano halimbawa itinaas, nagdadagdag lang ako. Kunti lang naman dinadagdag ko, no?
And then yung ating sabon. Yung ating sabon na Safeguard. Kanina yung katabi kong sari-sari store, nagpunta siya dito sa akin kasi tinatanong niya sa akin kung magkano na bintahan ko ng Safeguard. Yung ganitong Safeguard sa shade. So tinatanong niya sa akin kung magkano daw bintahan ko nito. Kasi sabi niya, kagabi daw is namili daw siya. Tapos nagtaka daw siya kasi ang binta daw sa kanya is 22 ang isa. Ay dito lang kasi siya bumili sa wholesaler. Siguro yung tindera, pang retailer yung binigay sa kanya, hindi pang tindahan. Kaya yung binta sa kanya is 22 pesos. So sabi niya, wala na siyang tutubuin kasi sabi ko nga, ang bintahan ko na nitong Safeguard na ganito is 22 pesos na dahil tumaas na ito. Dating 20 lang ito sa akin. So nagdagdag ako ng 2 pesos, no? Tapos itong ating Silka, yung Silka ko na green, ito. Mas mahal to dito sa kulay orange, no? So ang bintahan ko nito, dati lang din tong 20, dinagdagan ko siya ng 3 piso. Naging 23 pesos na yung bintahan ko nito. Mas lamang kasi yung presyo niya dito sa kulay orange. Itong kulay orange, ang bintahan ko lang dito ngayon ay 21. Dati rin itong 20 ang binta ko. Pero piso lang idinagdag ko kasi kunti lang naman yung idinagdag nito. Kaya parang centavos lang. Kaya ito ang mahal nito. Kaya malaki yung presyo nito kasi mas malaki yung itinaas nito kumpara dito sa kulay orange. Itong kulay orange parang centavos lang itinaas niya. So nagtaas lang ako ng piso, no? And then yung ating ito yung sinigang. Yung sinigang na to. Ilang ano ba ito? Grams. Medyo malabo yung mata ko mga kasuki, kaya pagpasensyahan niya, 27 grams yata to. So ang binta ko nitong isang araw, kasi hindi ko pa tinitignan yung aking resibo, ang binta ko nito ay 16 pesos lang. So tinignan ko ngayon, ang puhunan pala nito ay hindi, mali. Ang binta ko pala nito dati ay 15. So ang puhunan pala nito ngayon ay nasa 14.50. So kung ibibenta ko pa rin siya ng 50 centavos na lang sa akin. So nalugi ako sa isang piraso, no? Kasi 50 centavos na lang yung tubo ko. And then kanina tinignan ko nga yung aking resibo is kailangan ko na pala mag-adjust na naman dito. So ito, ang bintahan ko na nito ay 17. Yan. 2 pesos yung idinagdag ko, no? And then yung maliit, sabi nung katabi kong sari-sari store, ang binta niya daw nito is 8 pa rin. Pwede pa rin naman i-binta siya ng 8, pero sa akin, para sa akin, masyado nang maliit yung tutubuin mo. So ang ginawa ko, binibenta ko na siya ngayon ng 9 pesos, no? So meron akong 2 pesos dito sa na to. Kasi nasa almost 7 na tong puhunan nito, kaya pwede na rin siya ibenta ng 9 pesos, no? Tapos yung aking ito lang yung ibang kung yung aking nagtaas pa dito yung sito. Nagulat ako nung nakaraang araw, nagpabili ako sa mister ko sa palengke ng sito. Ang presyo niya is 285. So nung nakaraang bili ko, ang presyo niya lang ay nasa 265. Bali nasa 20 pesos yung itinaas. Nagulat talaga ako sa presyo. Sabi ko, bakit ang laki naman ng itinaas ng isang case, no? Nasa 20 pesos. Pero ang bintahan ko noon ay 15 pesos. So ang ginawa ko na lang is nagdagdag lang ako ng piso. Kasi yung 15 pesos, medyo mataas na rin naman yung tubo mo dun sa 15, no? So ang ginawa ko, nagdagdag lang ako ng piso dun sa sito. Kasi yung sito, siyempre palalamigin pa natin yun. Kumukonsumo pa tayo ng kuryente dyan. So, kailangan din natin magdagdag. And then yung isa pang tumaas, yung big size o na mango. Tumaas din siya. Yung dati kong bili na 90 ang isang box, ngayon is 104 na. Sabi ko sa asawa ko, pinagalitan ko pa yung asawa ko. Saan ka ba talaga bumibili? Sabi ko, bakit hindi ka bumibili doon sa grocery na lang? Dapat doon ka na bumili. Bakit ang mahal-mahal? Nagtatalo kami ng asawa ko kasi pinapagalitan ko nga siya. Sabi nga niya, kahit saan ka bumili doon sa palengke o sa grocery man, ayan na talaga yung presyohan. Wala ka nang magagawa.
So, tinanggap ko na gano'n yung presyo, 104, di ba? So, abita ko ng sisto na yan, Mingo, 12 pesos lang. So, sa isang box na yan, kumbaga, 120 lang ang kalalabasan yan. So, meron lang tayong 20 pesos dyan kung sakasakali. Yung 10, isang box na yan. So, dahil 104 na, meron na lang tayong 16 pesos. So, ang taas-taas na, no? And then yung mismo na Coke. Mataas na rin siya. Dating 17 lang yung binta ko, ngayon ay ano na siya? 18 pesos. No? And then sa ating mga RC din na malaki maliit. Yung dati kong RC malaki. Dati lang siyang 25 ang binta ko. Pero ngayon nagdagdag na rin ako ng 2 pesos kasi nga mataas na nga. At sa ating maliit na soft drinks na RC, dating 10 pesos, nagdagdag din ako ng piso, 11 pesos na siya. So marami pa rin mga customer ko dito na nagtatanong kung meron pa ba akong 10 pisong RC. Sabi ko, naku, wala ka nang mabibili ngayon na 10 piso. Kasi ang mga bilihin ngayon is mataas na talaga. Kahit saan ka magpunta na tindahan. Kahit sino pa dyan tindahan na pinakamababa ay magbinta. Wala ka na makita na 10 pesos, no? Nagtataka lang ako minsan sa mga suki ko, lalo yung mga bata. Pagdating sa mga candy, at mga chichirya, minsan napapa-atras sila sa nila, sa presyo. Pag na yung presyo na naririnig nila, kasi sabihin nila, wala na bang tig-piso? Bakit ganun? 4-5 piso lang yung pera ko. So, pasensya kasi yun na talagang presyuhan. Meron pa naman dyan mga piso, kaya lang, hindi yun ang gusto niyang bilhin. Yung gusto niyang bilhin, yung tig 4-5, 2-3, 2 pesos ang isa. So, ayun yung gusto niya. So, sabi ko, kung gusto mo, doon ka sa tig piso, kaso ayaw naman niya. Wala tayong magagawa, sabi ko. So, pasensya na sa mga customer na nagtatanong dyan. So, sa ibang mga sari-sari store, siguro relate din kayo sa pagtaas ng mga presyohan, no? Sa pagtaas ng ating mga paninda. Siguro relate na relate kayo. Kasi alam niyo mga kasuki, yung dating puhunan ko na nag-start pa lang ako dito, siguro ngayon, hindi na magkakasya. Kung halimbawa mamimili ako sa puhunan ko dati, hindi na kakasya. Kasi feeling ko, mas malaki na yung puhunan ko ngayon kumpara dati. Kasi nga, tuwing mamimili tayo, dagdag ng dagdag yung presyo. So, siyempre, nagdadagdag din tayo. Minsan nga, yung aking nililista is, nagkukulang na nga yung aking... May piatos. So, ayan. Na-stop na naman tayo dahil may bumili, no? So, medyo bilisan na natin kasi marami nagpapatugtog ngayon. Dahil linggo ngayon, kaya marami nagpapatugtog na kapitbahay natin. Kaya, medyo bilisan na natin yung ating pagbablog. So, yun na nga. Dun sa ating mga paninda, yun lang yung ating mga itinaas na mga presyo. So, nagpa-deliver nga pala ako ngayon ng soft drinks at saka yung aking gin kasi naubos na yung gin ko. Yung isang araw pabili ako ng 10 piraso lang. So ngayon naubos na naman kaya nagpabili naman ako another 10 piraso. So hindi na tayo box kung mamili, hindi na kagaya dati kasi nga yung budget natin is binabudget lang natin yung ating pera, no. So pira-piraso na lang tayo kung mamili, hindi na kagaya dati. So mamaya pakpakita ko naman sa inyo yung aking mga pinadeliver. So, dito na tayo nagtatapos. Kaya bago tayo magtapos, kung bago ka lang sa aking channel, please, pasubscribe naman po at like and share mo na rin. And then, i-hit mo na rin ang aking bell button para updated ka palagi sa lahat ng video na ina-upload ko. Thank you for watching mga kasuki. God bless us all. Bye!